Your favorite, your station. 91.3 Radio Talisay. Ang COVID-19 usa ka makatakod nga sakit nga makuha gikan sa bag-ong coronavirus nga karon pa lang nadiskobrehan diha sa tawo. Kini mokata gikan sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo pinaagi sa mga droplets nga nagagikan sa usa ka tawong adunay sakit kung siya mo istorya, muubo o muhatching. Kining mga droplets nga adunay kuyog nga virus posibleng mosulod ngadto sa bakba o sa ilong sa laing tawo nga duol kaayo kaniya. Tungod kay mga droplets bugat, dili kini madala sa hangin ug matagak lamang sa sulod sa usa ka metro gikan sa tawo nga adunay sakit ug motapot sa mga butang nga anaa sa palibot. Kini ang rason ngano nga pagtakod ngadto sa laing tawo mas mahitabo kung sila duol ra kaayo. Sa pagkakaron, dili pa masuta kung pila ka oras magpondo ang coronavirus sa mga butang sa palibot. Tungod niini, gipahimangnuan ng tanan nga pirmi limpyuhan ang mga butang nga nagpalibot sa usa ka tawo nga adunay COVID-19. Ang ato mga kamot usab adunay taas nga posibilidad nga mataptan sa virus tungod kay kita mohawid man sa daghang mga butang. Gipahimangnuan ang tanan sa paglikay sa paghikap sa mata, sa ilong o sa baba tungod kay mahimo kining agian sa kagaw gikan sa kontaminadong mga kamot. Kung maubo o muhatsing, tabuni ang baba ug ilong gamit ang piko sa imong siko o kung aduna, mogamit og tissue. Ang nagamit nga tissue kinahanglan ilabay dayon sa basurahan nga adunay taklob. Ang makanunayon nga paghugas sa kamot gamit ang alcohol-based hand sanitizer o sabon ug tubig mao ang pinaka-epektibong pamaagi aron malikayan ang bag-ong coronavirus. Ang saktong pamaagi sa paghunaw makatangtang sa virus kung kini anaa sa kamot. Ang pinga ng kaugalingon aron magpabiling himsog ug aron malikayan ang pagkatag sa COVID-19. Ang maong pahinumdum gikan sa Department of Health. Yes, usa ka maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan no, especially sa atong mga viewers sa atong Facebook page. Ayan, aniya kita karon sa programang Social Welfare Hour. Ako inyong host karong adlaw, Let Maestrado, maayong buntag. And this morning we have our guest from DSWD region, right? And let's welcome si Ma'am Marichu Obsid, ang atong Municipal Action Team Leader, si Ma'am Life Ava Gonora, atong Municipal Roving Bookkeeper, and also si Ma'am Irene Jean Ariaso, atong Municipal Link or same team leader gihapon no sa atong diha sa DSWD. Ayan mga ma'am, maayong adlaw kaninyo. Morning, Good morning. Kumusta po? Okay lang ba? Okay lang po. Medyo busy ba karon sa ato sa sa DSWD? Medyo busy gihapon kay daghan lang ta mga ginaatiman nga mga activities no, kay dili man lang kay 4 piece lang ang naa karon sa gibutang sa opisina. Na ako dira ang kami pud gihapon ang natahasan nga gipamonitor sa ubang programa sa DSWD like atong social pension, katong sa UCT, supplemental feeding, o labi na katong ato ang bago lang kanang programa pod katong sa social amelioration program. Okay, isa man may kay partner man si kani 4-piece office o ang atong MSWD office pod. So medyo kanagid na tungod sa pandemic karon. Yes, So by the way ma'am, atong istoryahan karon is about sa 4-piece ma'am no. So una sa tanan para sa kahibaluan sa atong mga viewers karon sa atong Facebook page is unsa may pasabot na ning 4-piece? Okay, ma'am. So, good morning sa tanan, no? Of course, most especially sa ato ang mga viewers there is sa Municipality of Talisayan, sa ato ang mga beneficiaries na nag-tanaw karon, nag-follow sa FB page ng 91.3 Radio Talisayan. So, ang 4-piece is upat kapi, no? Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, isa ni siya sa pinaka kumbaga dugay-dugay na gyud na programa sa DSWD, kumbaga ginaingon nato na flagship no, kay ang pinaka major kumbaga objective ng programa ng
DSWD ng 4Ps is to provide conditional cash grants sa mga poorest of the poor nato na mga pamilya. So ilahang ang atong aim na is para sa ilang education, health and nutrition ng ilang mga kabataan. So kibali mo gyud na siya ma'am ang ato ang kumbaga basic na recipe kumbaga pa sa isa ka putahe sa pagkaon. So muna siya dili gyud na mawala. So kung ingon ta na sa 4Ps para gyud sa ilahang pang pagpa-edukar sa ilang mga anak. So mo ni siya na-create. Yes, Asa ni siya nga tuig gani ma'am na-create kaning sa na program? Mga way back 2009. 2009. Dito na siya sa NCR. Dayon there is ato sa Region 10 labi na sa Miss Or is 2010 na ma'am. 2010. Yes, ma'am. Okay. So, by the way, ma'am, ganina no sa atong istorya while wala pa ta nag-start, naka-mentioner mo regarding atong category 4 ba to? Set 4. Yes, ma'am. So, unsa ba ni nga mga sets? Unsa mga categories or sets ni sa sa program sa 4Ps? Set siya in the sense kay kani ato amang ginakuan kung kinsa ang mga nanga-enroll sa program. No, nag-start ang 4Ps program diri sa Talisayan last 2011. No, mo na siya ang katong set 4 na kay bali medyo naulahi man pero actually sa ato diri sa Miss Or dili ingon gyud nga naulahi ang Talisayan kay dungan-dungan naman siya pagka-implementar sa programa dire. So ang katong mga naata nag-start og set 1, set 2, 3 but ang Talisayan set 4 na and ana dayon pud tay gipang-enroll nga kato atong gitawag na set 5, 6, 7 og ang karon ang pinaka-latest gid nato ang katong ato ang gi-validate last September katong ato ang set 10 nga 4Ps beneficiary nga for approval pa sa national office. Okay. So sa name set of families ba ni siya? Set of 4Ps beneficiaries. So para na ko sabtan sa ma'am no. So kaning atong mga members or mga beneficiaries atong sa 4Ps continue lang gyapon ilang ilang benefits until now katong nag-start sa set 4 before. Ang set 4 beneficiaries until now nagpadayon pagyapon sila but dunay uban nga ning graduate na sa program since ang ato amang age coverage sa programs is pag-start yun is 0 to 15 years old. Pero tungod kay ning adapt man ta sa katong bag-o nga kuan sa kanang DepEd nga katong naay senior high school nga K-12. K-12. So, ning adjust po dayon ang program, no? Nga, gikan sa 0 to 15 years old, ning kuan ta sa 0 to 18 years old. So, doon na natay mga kaning 4Ps household nga, ning graduate na sa program kay wala na sila bata nga ginamonitor kay ning graduate na, either ning graduate na sa grade 12 or ang ilahang edad ning reach na sa katong atohang coverage gyud sa program na 0 to 18 years old. Okay. So pero wala na ikuan dai sa appeal ang kanang colleges ani no. Basic education na siya. Sa basic education. Okay. So by the way, ma'am, tanan ko unsa ba yung mga qualification para mag-qualify as a beneficiary sa 4Ps nato nga program? Base ma'am sa criteria and of course sa balaod nabalaod naman gyud karon ma'am ang pantawid so naa natay ginatawag na 4Ps Act under sa Republic Act 11310. So starting last year, so giaprubahan na siya ni President Duterte mga May 2019. So kung bisan pa mag-change ta og administration sa susunod na mga terms, so naa gihapon ang 4Ps. Base naman sa criteria ma'am, according sa law, ang pinaka basic gyud na number 1 is kinahanglan na survey sila under sa National Household Targeting System. Sa NHA. So NHTS. NHTS. Yes ma'am.
So through ana nga survey, so diha nila kuhaon kung kinsa ang mga poorest of the poor. So diha pud ang basis for the another set na sad ng beneficiaries. So as per information sa amo as a regional office is yearly na. Yes, ma'am. Yearly na ang enrollment sa program. Through gihapon sa ibaba na names ng NHTS ng national. So for example, karon nga tuig until next year, mag-renew sila balik katong mga kuan? No, maghatag sila, magdugang sila og another set na naman ng mga names. Bali siya, replacement sa katong mga 4-piece household nga ning-graduate na sa programa. Ayun. So, yes, ma'am. So, system. kibali, mahatagan chance ang mga less fortunate na to na mga indigent families na wala pa po sila naka-avail sa program. So, na sila chance na mahimog pong registered beneficiary, maka-avail sa assistance. Pero kinahanglan is through NHTS. So kung wala ka nagpa-kuan sa survey adto, so di ka maka-expect na makasulod. Yes. So wala tay ginaingon na enrollment or applyan, na baybayad, wala. Pero tenisad siya maging qualified basad ang isa ka beneficiary kung lagi na siya bata from 0 to 18 years old, no? Pero how about kung wala nag-eskwela ang iyang anak? So dili ba siya ma-qualify? Dili gid siya in the sense kay katong giingon ni Ma'am no ganina nga isa sa pinaka main nga qualification is dapat na survey ka sa NHTS and then either buros ka during sa survey na declare ni mga buntis ka and then doon na kay bata nga 0 to 5 years old o dayon po doon na kay bata nga 3 to 18 years old na dapat na enroll sa eskwelahan kay mao man gyud na siya ang dapat lang tawon aron ma-appeal ka sa program. Ma-appeal. Okay. So, alright. So, karon mga panahon na sa pandemic, unsa na ba ato mga programs or nga gina-implement nato karon para sa 4Ps? During sa katong pag-declare sa katong health emergency, nag-declare po ang DSWD office sa katong kaning force majeure. Gitawag na force majeure kay wala may ginabuhat ng mga monitoring kay dili magud pud makadawat ang usa ka household sa ilang cash grants kung non-compliant sila. Kaya doon naman tayo gina-follow nga kondisyon katong tulo. Katong dapat ang bata nasa eskwelahan, 3 to 18 years old. Dayon kung doon ay 0 to 5 years old nga bata dapat napa-check up ni mama sa health center. O di ba kung si mama mismo buros, dapat yun po naka-avail siya prenatal check-up sa health center. And dayon, ang kanada yung ilang pag-attend sa monthly nga family development session. No, pero atong panahon lagi nga pag-declare sa ato as a health emergency, so nag-declare po din ang Office of Force Majeure. Force Majeure kay wala tay ginakandak na monitoring. No, kay kanang monitoring kausa sa sulod sa duha ka bulan na mo ginabuhat. No, pero sa pagkakaroon nga panahon, gilift naman sa DSWD ang katong force majeure. So nagpadayon na, nag-start na dayon po karon lang nga period ang monitoring sa education, no, maski og kining moingon ang parents nga kaning naka-modular mode ang ilang anak. Amo agi po nang ginalantaw sa eskwelahan kung ang bata ba nag-comply ba po sila sa modular nga klase. And dayon po si mama nga buros kailangan na gid po mo bisita sa health center. O kung na sila bata nga 0 to 5 kailangan ilahag yung ginadala sa center aron check up. So padayon na ang monitoring karon. Continue na karon. Ayun. So pero ma'am, napay additional lang. Every household magud na agi tulo ra dapat ka bata ang maximum na i-monitor. Yes. Okay. Maski og 5 ka buki ang bata, kana na yung tulo kung mo-graduate ng isa, so duha na lang ang mabilin. Then pag mo-graduate pa gid ang isa, so isa na lang. Then pag isa,
dana na lang yung taman. So dili na to maapil ang Dili na, nga katong nga pwede nga, ma'am, idugang na ko ning isa, kay nawala na ko sa dili na siya. So para mahatagan sa chance ang uban. Yes. I thought nga tanan laras kung what if kung isa ka dosena sad no. Gina-promote mang pud nato ma'am ang family planning sila. So that's why na siya sa mga advocacies, sa program. So that's why na sa prenatal kailangan naka-check up sa ang parent. So what if kung wala ni comply si parent tapos beneficiary na siya sa atong program ng 4Ps? Non-compliant siya, ma'am. Non-compliant siya, so wala siya ma-receive na cash grant. Makaltasan ang iyahang cash grant kay. Karon ang ato ang madawatan sa health 750 no per month. 750 pero dili na siya monthly nila gadawaton. Kung dili madawatan na nila every period lang bali kaning magparis manggod si December, January, February, March. So kana si December, January dito pa na nila madawatan sa bulan sa March. Sa March. Okay, dili man siya ingon nga karon mo ning comply, so karon mo dahil mo nga bulan makadawat. Noon may period nga gina-follow. No, then so kato ang ilang madawatan sa health 750. Dayon kung doon na kay bata nga nag-eskwela sa senior high school 700. Dayon kung imong bata junior high school 500 ang cash grants ana. Pati na ang elementary gikan sa daycare padulong sa grade 6 muna siya ang 500. Dayon sa FD lagi katong health o FDS usa naman na siya moto 750. Okay. So tapos nagdepende na rin kung pila ka number pila of bata o unsay mga grado sa ilahang mga bata. Okay. Dili sila pareho gyud og grants na. Dili sila pareho. Lain gyud sila. Lain. So sa may mode sa ilang pag-receive sa atong mga cash grant nato sa sa atong mode of payment nato karon ma'am since March 2019 nag-conversion me into cash card na siya kay last 2011 to 2019 kuan siya kanang over the counter which is FICO ang atong kuan FICO ang atong partner. So karon man na ako mga reminders sa mga cash card kay since cash card holder na tanan nato beneficiaries dili lang ni kay sa Talisayan lang apil pud sa Balingon ang Medina basin ay naminaw. So katong sa wala pa nga kabalo tingali. So for cash card holders no ang atong number 1 man gud nga kuan ana atong number 1 gud nga mortalsin gud nato ang kuning gud sa cash card nato kay kabalo naman gud ta ana once pag-receive na nato sa atong cash card kabalo gyud ta nga bawal gyud na siya iprinda. Pero sad to say ma'am datong last week na namin nahibaw-an nga set 9 na mga bag-o lang namo na distributan og cash cards. O nagprinda na siya. So murag kuan subok kay palandungon ba nga nag-remind mi sa ilaha dito sa gym nga dili gyud siya pwede iprinda pero nagprinda gyud sila. Which is kabalo man gud sila nga kuan gyud hinabang ni sa gobyerno nga dili gyud dapat siya iprinda kay malo pa unta tong mga centavos or hundreds nga ilang gi tawag ana sa interest interest nila. So no pawning of cash cards gyud ta dapat labi na ang Talisayan is daghan kaayo siyang cases sa pawning. As in. Nga pila ka sa inyong nahibalaan ma'am ang naka-phone ang card? 30% sa beneficiaries. Wow. Daghan kaayo. So naatay active beneficiaries pila ganitong active na to? Ang active beneficiaries nato karon ma'am na registered is 1,674 apil from set 4 to set 9. So to set 9 na siya. So nabatay mga sanctions ani nga kay di ba since bawal and aware naman sad si beneficiary nga bawal ng phoning. Yes ma'am, nagitay mga sanction no and kani sad siya amo ana po ni na-discuss during sa amo ang family development session kanang magkan-adto mi sa barangay. And sa amo ang pagkuan sila aware na gid ni sila kay dili man kay kausa o kaduha lang namo ni na-discuss halos every year namo gina-discuss and ginabalik-balik gid namo no. So ang kaning kuan man gud ni sila namang gud mga level ani bali motong gitawag na mga first, second ug third offense. No ang kaning atong first offense
kuan lang ni siya, mali istoryahon lang sa mga municipal link kung kinsa tong mga purpose beneficiary nga napamatud-an nga nagprenda sa ilang mga cash card. No, dayon tagaan po dayon sila warning letter gikan sa among provincial office, signed sa among provincial link. No, dayon kung sa ikaduha ka higayon nga ilaha pa gihapon gibuhat ang summary gihapon nga paglapas sa katong ginadili o ginabawal sa programa, no, istoryahon sila sa municipal link uban pod ang ato ang staff gikan sa provincial office. Dayon isyuhan sila og second warning letter gikan at sign sa atong regional director ug podayon i-suspend ang ilang cash grant. Buot pasabot maski compliance sila anak nga period, pero tungod kay nakalapas man sila sa ginadili o ginabawal, wala sila madawatan nga grants. So dayon sa third offense, ma'am, kato na dayon ang termination sa program. Buot pasabot kung ila paghapon gibuhat na maski og kanang na hatagan na sila og mga warning, pero ila gyapon gibuhat, i-terminate na sila sa program nga kanang wala na gyud chance nga mabalik pa sila. So ang loo yung bata noon. Yes, ang bata gyud ang mag-suffer kay 1 month para man sa ilaha untanaan niyang ayuda sa gobyerno. Oo nga. Pero how about those mga loan shark na may something away pa sila anak kay gidawat nila ang kuan? Ma'am, kay kuan kung aware pa sila tingali, ma'am. Basig dili ko nila dawaton, pero ambot lang, ipangwartahan ang ipagtingali nila. Sad to say, kwarta sa gobyerno ba? Hinabang. So, dapat gipon unta dili. Okay, medyo contested siya, no? Nga aware. Aware man sila, good. And at the same time, himo gihapon. Ayun. So, subok palandungon. Subok kay siya palandungon, no? So, but may additional man. Yes, sa katong if ever nga mga lost ang ilang cash cards. That one. If ever nga mga lost ang cash cards, number 1 nato nga buhaton is magkuha tag affidavit of lost. Na may mga kuan nga libre, ma'am, labi na sa pantawid pamilya nga beneficiaries, libre ra ang pagkuha sa affidavit of lost. Pero kung dito sad sila sa private, bayad. So depende na sa ilaha, sila na magkuanan na. Kuha sila affidavit of lost, adto din sila sa LBP number 2, dayon dalahon to nilang affidavit of lost with together sa ilang ID, pantawid ID. Kay dili man sila i-entertain dito once nga wala pud ang ilang pantawid ID. Dayon ipa-block nila ang ilang ATM, ilang account ibalik dito. Kay naman uban, ma'am, nang wadan, dayon ipa-over the counter na wala na isulod ang ilang ATM. Wow. Okay, wala na block automatic. So dapat ipa-block gid nila diretso. So kailangan inform gid nila. Mag-inform sila sa land bank. Dayon aya din sila mobalik sa office, dalahon na to nilang affidavit of lost pod kay duha man ka-copies. Dayon aya na din namo i-request sa ako ng level, ma'am. I-request na nako sila for card replacement o PIN replacement nila. Sa PIN. Okay. Dayon hulaton na lang po nako ang endorsement kay endorse mo man sa regional office. Pato nako pagbalik ana ayan na din namo sila ipabalik na po sa land bank para mahatagan na po sila og bago nga cash card. So naay tendency nga medyo madelay gamay kung yes, ma'am. Yes. Maano. Pero pwede sila maka-over the counter, ma'am. Pwede sila maka-over the counter. Pero dito sa bank. Dito sa LBP kay mo may atong kuan servicing bank. May atong servicing bank. Land bank. Dayon kung kuan kung in kaso pud, ma'am, nga kanang mag-block ang ilang ATM bitaw kanang kamulo sila withdraw. Kuan kanang dapat dili ingon nga within ana nga day ra block na siya kay 3 times na niya. O hulaton pa niya ang 24 hours then i-retrieve niya ang iyang number, PIN number kay basin ma-okay pa pagka next day after 24 hours i-outro na pud niya kay basin ma-okay pa. Once nga dili na gid ma-outro muna nang time nga moadto na sa silang office kay i-request na pod for PIN replacement. Wow. Ang ilang card. Kay daghan gid kayo siya nga cases, ma'am. Basta mating release na namo. Grabe nga cases. Daghan kay text, daghan tawag. Inani, ma'am, na kuha na akong na block akong ATM. Ma'am, saan ko man kani kung dili ma-dispense ang mga cards, ma'am, pati ang cash, labi na sa LBP na to machine. Kaning machine magud hingdaan na pod sa siya. So, nagid siya mga dili na to mga mga aberya. So once nga ma-dispense ang ilang card pod adto lang na sila dito sa LBP hingoog dalawang gid may ilang purpose ID na-form nila dito nga fill upan, ma'am, nga para gid sa mga na-dispense ayan na din sila schedulean na sila dito kung kanus-an nila pwede makuha kay schedule ra pud ang land bank diha sa mga na-dispense nga mga cards. Okay, kuanon man nila. Kuanon man nila din atuan pa pud na nila pagbalik dito. Schedule na nila. Same ra pud gihapon sa kadtong nga dispense nga mga
mga kwarta na nag-withdraw sila na deduct sa ilang account same lagi hapon adto lang gyapon sila automatic dito sa land bank hingo og city then fill up lang gyapon atong na form dalahon gyapon ang 4-piece ID kay mo magina din dapat sila gyud mismo ang moadto katong dili sa card dili ang kay strict kayo ang land bank dayon kung mahimo pod mga reminders lang pod namo nga kanang sa LBP machine lang pod unta mag-withdraw kay kuan kanang malo pa ang kanang mga centavos nga atong charges sa mga kuan servicing bank bitaw kay pag 30 na ubad 50 na ubad 100 gyud so malo pa tong matag 30 pero dili gid pud namo sila ingon nga ginakuan focus pod ginapungan kung asa sila gusto ang machine man sa kay ang convenience raman pod nila ang ilang among ginahuna dayon gina-encourage po namo sila nga magsunod sa among schedule nga ginahatag sa ilaha which is naagid mi schedule ma'am nga ginakuan sa mga ML. So what do you mean nga schedule for release? Sa among payout. So karon ba ma'am nabatay upcoming mga schedule pwede na to ma-announce tara sa ano? Karon ma'am ana sila payroll pero wala pa gyud schedule kay gababa ra mo ng regional office kung unsa nga timeline ang ilang ginahatag ana so wala pa sila gipangayo sa amo kung when ang among schedule kay gahulat rami pero nanay lang mga payrolls. Dayon ang period karon ma'am is period 4. So covering kanang August o September nga bulan. So 2 months. 2 months. Basta mag-expect ang uban nga kanang mag-expect ang uban nga dako-dako na wala tay education nga monitoring ani. So 7 na po sa uban. Same ra gyapon tong sa period 3. Pero ang katong naagyoy dagko katong mga private schools kanang ana sila kanang gibonitor na sila sa August ug September kanang una yata ang private schools nauna sila naay mga dagko na kuan so ang uban dili na lang ta mag-expect kung wala pa nagsugod og klase nag-modular kibali ang atong mga estudyante ayun nga pala speak na kalong lang ako na kakausa kung una-una man ba kay kaning atong mga beneficiaries sa sa atong sa 4-piece dili sa sila necessarily nga kay beneficiary sila sa 4-piece kailangan dito ra gid sila sa public school dili sila mabutaan okay lang nga mag-enroll sila sa private as long as nga ilang gi-enroll ilang mga bata nga ma-monitor pud namo ayun naba na sila kanang mga for example silang supplies sa school supplies atong mga estudyante ila ba nang submit ang mga receipts ana sa inyong opisina? Sa amo amang dili na require sa mga parents na kailangan gid nila i-submit ang katong mga resibo nga nagpamatuod nga ilaha gyud gipalit sa gamit sa mga bata. Ang isa pod nga ginakuan namo karon pod kay ang amo ang social welfare assistant siya po gaadto sa school dayon distribute siya sa mga advisors sa katong naay monitoring tool sa school supply sa mga bata. Bali si ma'am advisor na ang mag-check kung ang katong iyang estudyante nga 4-piece beneficiary do na bagyo gamit sa eskwelahan. O dayon if ever kay ihatag man din po na sa amo ang social welfare assistance sa amo dayon diha na dayon pud mi maghatag sa among intervention sa parents kung once mahibaw-an namo nga kani si mama nga nagpaskwela sa iyang bata kulang-kulang ang gamit so amo siya istoryahon ipa-remind pa-remindan namo nga katong grants ngayon na dawatan dapat iya gitong idapat sa unsay panginahanglanon sa iyang mga bata. So kailangan nakakuan gyud siya Kay dili man pud necessary ma'am nga kanang mga issue pud yun gawas nga naay bata nga dili kanang naapil sa 4-piece kanang mura ginapihig sa mama nga moingon nga ay dili ta kay i-apil og palit kay para kami sa imong mga igsuol nga katong naapil dili siya necessary nga inana ang mahitabo kung kay sobra-sobra gid actually ang grants sa program nga pwede ma-share sa katong iyang mga bata nga wala na apil pag monitor sa 4-piece program. Okay, looy mo sa tungod. Looy po, yes. Looy siya. Napag-iwanan. Lagi, oo. Musad lagi na. Kanang, dili man gyud pwedeng inana, kadako ang atong kadawatan, pero kanang kung sa uban mama nga ilahag yung bitong kanang ginagamit sa kanang insakto ang katong grants nga ilang madawatan ano gid kay siya ma'am kay we're in fact ganing naay ang mga
4Ps nga mga mama, makita gid namo nga dunay gyud kabaguhan sa ilahang pagpuyo, no? Kay sa una sa pagbisita namo sa ilang balay, tagpi pa, pero sa pagkakaroon nga amuan ang nabalikan pagbisita, konkreto na ang ilahang balay. So murag kuan kay dili naman gud ingon nga kanang makibhingan pa ang income sa katong ilahang kanang household head tungod kay kung kaning makadawat sila sa kanang cash grants, ilahan naman gyud tong igahin para gid sa mga panginahanglan sa bata. Okay. Murag na pa na sa nako ba kay nasa ko nga dunggan before nga sa noon to nga ang uban lagi pag humandawat sa sa ilang payout is murag instead nga pang palit sa gamit sa sa bata ang gikang pang paayos sa ilang magaling Lagi pang beauty. Igibayad pa gyud sa binulan sa motor. Maapay mo inan. Pero amo ginang ginabalik-balik og pahinumdum sa ilaha man kay monthly kung wala lang gyud ni ang pandemic, monthly gyud mi gakita sa amo ang mga mama, kanang kasagaran man good sa ato ang 4Ps grantee, mama gyud no. Seldom ra kayo ang mga lalaki. Seldom ra mag-change grantee lang bali ilisan lang ang katong mama nga grantee kung kanang either nag-abroad or namatay sa layo, namatay o manay nga. Siya amo yung gina-advise nga kung mahulit man galing dapat either mama or papa kay kani magud ato ang 4Ps. Magamit ako din nato siya as PhilHealth. Oo, magamit din nila sa hospital. No balance billing sila. No balance billing ni sila. Public hospital. Sa public hospital. Pero pwede ka magamit sa private ng mga hospital. Pero na discount lang certain discount. Mo palo gyapon sa katong kuan nga bracketing sa PhilHealth kung so automatic sila nga kuan sa PhilHealth. Ayun. And also, ma'am, last na lang siguro na itong question, okay, hapit. Actually, more than 30 minutes na talaga, last na question na ako, ma'am, no? Para di ba maging membro sa 4Ps is kailangan naka-undergo sila sa service sa NHTS, di ba? How about kung ang sitwasyon sa family is niangat na kay for example, nakakuha og maayong trabaho si papa or nakakuha og maayong trabaho si mama, nabay posibilidad nga makuha na siya sa sa tong program? Na-asya kan ma'am nga pwede siya mo-exit sa program. Either siya mismo mo-waive sa programa kay kung like regular gid nga trabaho, government employee kana gyud isa man gid na siya. Kay naa naman galit tay mga 4Ps mama nga sa una sila grantee tapos karon na nahimo ng teacher, so amo gina silang gina-encourage nga mo-waive na sa program. Dayon or kung dili gali mo waive sa program mo follow ta sa katong guidelines nga gihatag sa kaning grievance redress system namo. Amo silang ikuan i-submit na mo ang report dito sa among grievance, dayon si grievance na din ang mag-review, dayon lang tawon nila kung ang ayan bigyan mo exit aning household. So kailan na wonder ko pa sa due process. Yes ma'am. Ayun. Okay ma'am, so medyo pas-pas lagi kayong oras ma'am, hindi na ito kabantayan 30 minutes na, so bago ta mag-end sa tong program, naaba mo ay message or mensahe nga ibilin sa atong mga viewers sa atong Facebook page karong adlaw? Okay, ma'am. Additional lang po, ma'am, reminder before tamo man. So karon ang amo ang pamaagi sa FDS is through modular session pod. So muna siya ang naagrihan sa majority sa mga parent groups na mag-printed module. So bali ang ilahang compliance sa FDS is through sa journal na ilahang isubmit kada bulan. So karon ra ni siya nga pandemic, alternative sa ato ang naandan na regular session na magtapok ta. So since bawal pa man karon magtapok-tapok, so mura mo to siya ang amo ang way na at least maka-comply sila. And of course, makita pod namo na naapod sila yung mga inputs sa ilang mga nahuna-hunaan, mga nararamdaman karong pandemic. Syempre, ato pong i-promote ang mental health, no? Kasi hindi pod
dito sa writings, dito nila pud ma-express ang ilang mga stress, ana. So dili lang pud kita ang naka-experience no sa stress basin sa ilaha pud no. Sa labi na sa mga mama and sa papa. And isa pud na pinaka-importante na amo lang gusto na i-emphasize sa ato ang mga beneficiary no na tinabanga man ta danhi sa gobyerno, sa national government. So dili man nato makuha ang sinasabing kaunlaran kung hindi tayo magtutulungan sa Tagalog pa. And sa title pa lang ng program is Pantawid, no? So tabangan na makalabang. Yes, tinutulungan tayo ng gobyerno na makatawid sa ano yung sitwasyon natin sa una na para muadto ta sa lahi na sad na sitwasyon nato, which is ang ato amang yung kumbaga pangandoy sa atong kinabuhi is mo angat no mo ang tawag dito sa Tagalog pa yung at least mualwan ang atong panginabuhian. So amo lang na haruhay no makahuman atong mga bata sa pag-eskwela, walang masakiton, may saktong pagkaon. So mo lang among gustong emphasize na tinabanga. And ang program is naa kanunay for how many years sa ilaha. Dili lang unta nila kalimtan na ang program is na siya conditions. So we are bounded by the rules and regulation na Binacan Republic Act ni siya. So we have to follow lang and since hindi naman to siya dole out. Yung igorota ng hatag, okay na. So yun lang, kumbaga hand in hand tayo sa pagtutulungan yun, at isipin nila na ang benefits ng program is, kumbaga, nandyan Yung atin lang is yung balos natin, in response sa binigay ng gobyerno. Yes. Ayun, thank you. So, yes, ma'am. Kanang reminders lang po sa tanan, no? Kung naatay mga pangutana, gusto na to unsa atong gusto na ipaklaro. Hindi mo adto tag opisina, dili na to i-post sa Facebook kay dili siya maayo gyud. Labi na kanang mga beneficiaries namo, then dili po dapat magreklamo kay wala man gud ta namuhunan dani. Kaya nga Walay mga kuan nan partisan man gud ang purpose program. So dili sila ingon nga adto ko ni kinsa nga pud dilato, dilang duolan kay maoray mahimong abogado nga mo adto sa office. No sila mismo pwede mo dool sa amo aron matubag ug unsa manggali ang kalibog nga na silang mga hunahuna. Ayun. And also ma'am, naba mo cellphone number nga pwede nilang tawagan if in case na sila yung mga question mahitungod sa 4Ps or di sa atong DSWD. Sa cash card ma'am, regarding sa cash card, pangutana pwede ra nila i-save ang 0955 5226 5226 407 para ni sa cash card related issues. Ayan. And for other concerns ma'am na atay mga parent leaders no kailan na sila na atay 74 ka parent leaders sa 18 sa for the whole barangays 18 barangays. So coordinate lang sila mga parent leaders for any concerns or related na mga matters na kailangan nila ipadamag sa opisina. Ayun. So, napabay na tayo nalimtan, ma'am. Announcement na to ba? Sa mga upcoming programs, events? Wala na. Pa-remind lang nino sa amo ang sa ato ang mga purpose beneficiary nga ang deadline sa submission sa ato ang journal karon ng November 20 no Friday. So please kanang dili na nato no kung ano nga katong malate kay atong i-practice no nga mahimo tang responsable sa atong tagsa-tagsa kay dili man ingon nga kanang tungod kay nabian sa PL parent leaders nila no kay si parent leaders wala gid ba yung taon na siya maskin piso na sweldo. So ang matag purpose beneficiary na lang pud unta na maguna-una kung unsa ang ilahang responsibilidad towards sa ato ang programa. Ayun. So, well, thank you so much mga ma'am, Ma'am Marichu, Ma'am
Life Ava. Yung name, and Ma'am Irene Jean. Thank you so much in yung time no, sa inyong pag-visit dito sa itong station. Thank you po. Ayan. So, mga kaigsuunan no, sa kahanginan, wala pa dito nakabay sa on air. So, dinipata sa itong Facebook page. So, para sa itong mga pangutana, mahitungod sa itong cash card, pwede ka mo mag-text sa ilang number ni Ma'am Life, no, nga number na 0955-522-6407. And also reminders lang sa itong mga parents sa deadline sa ilang journal, sa inyong journal no, sa 4-piece karong Friday, November 20. Ayan. Thank you so much guys for watching, and God bless us all. And once again, this is your host, Let Maestrado. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing na ikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya ay magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit, lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ang bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng World Health Organization Philippines. Your favorite, your station, 91.3 Radio Talisay.